Katatapos lamang magdasal ni Sabrina, ang malamig na hangin sa loob ng kanyang silid ay tila nagbibigay ng panandaliang ginhawa laban sa nakapapasong init ng katanghaliang tapat sa kamay nilaan. Maingat niyang itiniklop ang kanyang kasuotan sa pagdarasal at ipinatong ito sa isang sulok. Mula sa labas ng kanyang silid, umaalingaw-ngaw ang malakas na tawanan na sinasabayan ng maingay na palabas sa telebisyon. Hindi na niya kailangang hulaan kung sino ang mga iyon. Ang kanyang biyenan na si Aling Rosa at ang ipinagmamalaking bunsong kapatid ng kanyang asawa na si Pia. Nang magpasya ang asawa niyang si Rico, na lumipat sa probinsya ng Cebu upang pamahalaan ang isang sangay ng negosyo mahigit 1 taon na ang nakalipas, agad na inilipat ni Rico ang kanyang ina at kapatid sa malaking bahay na ito. Isang bahay na naipundar ni Sabrina mula sa sarili niyang dugo at pawis. Ngunit sa paningin ng buong angkan ni Rico, ang lalaki ang kinikilalang haligi ng tahanan at nag-iisang bumubuhay sa kanila. Walang naging tutol si Sabrina rito. Mahal niya ang asawa at nais niyang panatilihing buo ang dangal nito sa harap ng kanyang pamilya. Hinayaan niyang angkinin ni Rico ang lahat ng papuri at paghanga. Huminga ng malalim si Sabrina. Binuksan niya ang kanyang computer sa ibabaw ng hapaggawaan. Bilang isang nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya ng pamumuhunan, hindi biro ang mga responsibilidad na nakapatong sa kanyang mga balikat. Araw-araw siyang nakaharap sa mga ulat ng pananalapi at nakikipag-usap sa mga kasosyo mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sinasadya niyang piliin ang magtrabaho sa bahay upang maalagaan ang kanyang pamilya. Ngunit ang totoo, mas nauubos ang kanyang oras sa pagsisilbi sa mga layaw ni na Aling Rosa at Pia. Wala pang 15 minuto ang lumilipas mula nang ibaling niya ang atensyon sa screen nang biglang bumukas ang pinto ng walang anumang katok. "Ate Sabrina, puro ka naman trabaho," bungad ni Pia na may himig ng pagkabagot. Isang dalagang 19 na taong gulang na sana ay nasa unibersidad at nag-aaral ng mabuti, ngunit mas pinipiling ubusin ang oras sa pagliliwaliw sa mga malalaking pamilihan. Lumingon si Sabrina at nagbigay ng isang matipid ngunit mapagpasensyang ngiti. "Ano iyon, Pia? May ginagawa pa ang ate." Tuluyang pumasok si Pia sa silid, kasunod ang ina nitong si Aling Rosa. Tila mapanghusgang pinasadahan ng tingin ng matanda ang buong kwarto. "Puro katrabaho. Akala mo naman ay napakahalaga ng ginagawa mo. Si Rico nga, nagpapakahirap magbanat ng buto doon sa malayo. Tapos ikaw nandito lang, nagpapakasarap sa malamig na kwarto," patuyang wika ng kanyang biyenan. Pinili ni Sabrina na manahimik. Walang patutunguhan ang pakikipagtalo sa matanda. Kabisado na niya ang ganitong takbo ng usapan. Walang pakundangang inihagis ni Pia ang isang makintab na papel sa ibabaw ng mga mahahalagang dokumento ni Sabrina. Makukulay na larawan ng isang sikat at mamahaling bakasyunan sa Boracay ang nakapinta roon. "Gusto kong pumunta diyan kasama ang mga kaibigan ko. Doon kami sa pinakamahal na bahay bakasyunan na may sariling palangguyan," utos ni Pia habang ngumunguya ng mamahaling sitsirya. Hinahayaang malaglag ang mga mumo nito sa malinis na alpombra ng silid. Kinuha ni Sabrina ang papel. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang halagang nakasulat, 300,000 piso para sa 5 araw na bakasyon. "Bayaran mo na iyan ngayon din. Huwag mo nang patagalin," dagdag ni Pia, na hindi man lang makatingin ng diretso dahil abala sa pagpindot sa kanyang bagong telepono, isang kagamitang binili rin gamit ang pera ni Sabrina. Isang kakaibang lamig ang gumapang sa gulugod ni Sabrina. Hindi ito ang unang pagkakataon. Noong nakaraang linggo, humingi si Pia ng isang bag na nagkakahalaga ng 50,000 piso. Noong nakaraang buwan, nagpabili naman ng gintong alahas si Aling Rosa. Lahat ng ito ay tahimik na ibinigay ni Sabrina upang mapanatili ang kapayapaan sa loob ng tahanan. Siya ang palaging nagpapadala ng pera, ngunit pinapalabas niyang galing ito sa bulsa ni Rico. Ngunit sa araw na ito, tila naabot na niya ang hangganan ng kanyang pagpaparaya. Kagagaling lang niya sa pagbabayad ng napakalaking utang sa tarhetang pangkredito ni na Aling Rosa at Pia, na umabot sa 100,000 piso dahil sa walang habas na pamimili ng mga ito. Ibinaba ni Sabrina ang papel. Tinitigan niya ng buong hinahon ang mag-ina. "Pasensya na, Pia. Hindi ko ito mababayaran." Biglang naghari ang katahimikan sa loob ng silid. Ang ingay ng telebisyon mula sa labas ay tila naging isang malayong ugong. Huminto sa pagmuya si Pia. Si Aling Rosa, na kanina ay nakikialam sa mga damit ni Sabrina sa aparador, ay mabilis na lumingon. "Ano ka mo?" Hindi makapaniwalang tanong ni Pia. "Sabi ko, hindi ko mababayaran,"
Pag-uulit ni Sabrina sa isang patag, ngunit matigas na boses. Ang kanyang kasuotan ay maayos na nakabalot sa kanyang katawan, ngunit sa loob nito ay pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Kung gusto mo ng ganyang kamahal na bakasyon, gamitin mo ang sarili mong pera mula sa sarili mong pawis. Nanlaki ang mga mata ni Pia. Pawis? Pinagtatrabaho mo ako? Hinahamak mo ba ako? Hindi sa ganoon. Ang sinasabi ko lang ay sobra na ang mga hinihingi ninyo. Aba, at lumalaban ka na. Putol ni Aling Rosa. Namumula ang mukha sa galit at mabilis na lumapit kay Sabrina. Ang kapal din naman ng mukha mong pagsalitaan ng ganyan ang anak ko. Sino ka ba sa pamamahay na ito? Nakikitira ka lang naman sa bahay ng anak ko. Nakikitira. Tila sinampal ng isang malamig at matigas na kamay si Sabrina. Nakikitira sa bahay na binili niya at binayaran ng buo bago pa man sila ikasal ni Rico. Ang bahay na ang titulo ay nakapangalan sa kanya at maingat na nakatago sa isang ligtas na lalagyan sa bangko. Ina, hindi po ito sa akin. Hindi ninyo nauunawaan. Anong hindi ko nauunawaan? Inggit ka lang dahil hindi ka makapagbakasyon. Napakadamot mo. Wala kang kwentang asawa. Wala kang ibang ginawa kundi ubusin ang pera ng anak ko. Bulyaw ng matanda. Napakuyom si Sabrina ng kanyang mga kamao sa ilalim ng lamesa. Pinipigilan niya ang isang nag-aalab na galit na matagal na niyang ibinabaon sa kanyang dibdib. 3 taon siyang nagtiis at nagpakumbaba. Nananatili siyang tahimik nang laitin siyang baog at walang kakayahang magbigay ng apo. Nanahimik siya nang balewalain ang lahat ng tagumpay niya sa trabaho. Ngunit ang tawagin siyang palamunin at madamot sa sarili niyang pera, labis na yata iyon. Kapatid iyan ni Rico. Karapatan niyang humingi sa kuya niya. At bilang asawa, tungkulin mong pagsilbihan kami. Patuloy na sigaw ni Aling Rosa. Pagsilbihan po opo, ngunit hindi ang tustusan ang maluluhong pamumuhay na hindi naman angkop sa kakayahan ninyo, sagot ni Sabrina, nagsisimula ng manginig ang kanyang tinig. Lumalaban ka talaga ha, susubukan mo ako. Kinuha ng matanda ang telepono nito. Ipapaalam ko kay Rico ang kawalang hiyaan mo para matauhan siya kung anong klasing ahas ang pinakasalan niya. Humingi ka ng tawad ngayon din at ibigay mo ang pera kay Pia, kung hindi ay tatawagan ko ang asawa mo. Tinitigan ni Sabrina ang kanyang biyenan. Palaging gumagana ang banta na iyon. Sa tuwing gagamitin nila si Rico, laging sumusuko si Sabrina upang iwasan ang gulo. Ngunit nang makita niya ang mapagmataas na ngisi sa labi ni Pia at ang puno ng puot na mga mata ni Aling Rosa, may isang bagay na tuluyang naputol sa loob ng kanyang puso. Sige po, mahinahong wika ni Sabrina. Tawagan ninyo si Rico. Nabigla si Aling Rosa sa naging sagot niya, ngunit dahil sa labis na pagmamataas ay hindi ito nagpatinag. Hinahamon mo ako? Pwes, makinig ka. Pinindot ng matanda ang pangalan ng kanyang anak at sadyang inilagay sa malakas na himig upang marinig ni Sabrina ang bawat salita. 3 beses na nagring ang telepono bago sumagot ang malalim na boses ni Rico. Ina, napatawag kayo? May mahalaga akong ginagawa ngayon. Agad na binago ni Aling Rosa ang kanyang boses. Mula sa galit, naging isang kawawang matanda itong umiiyak. Mga pekeng luha ang mabilis na tumulo mula sa kanyang mga mata. Anak, Rico, magpasensya ka na sa ina mo ha. Umiiyak lang ako ngayon dahil sa sobrang lungkot. Gumaya rin si Pia at nagkunwaring umiiyak sa tabi ng kanyang ina, handang suportahan ang gawa-gawang kwento. Pinanood lamang ni Sabrina ang palabas na ito nang may namamanhid na pakiramdam. Kabisado na niya ang kanilang mga linya. Bakit po, ina? Sino ang nagpapalungkot sa inyo? Nasaan si Sabrina? Hindi ba niya kayo inaalagaan dyan? Nag-aalalang tanong ni Rico. Iyon na nga ang problema, anak. Humagulgol si Aling Rosa. Ang asawa mo, napakasama ng ugali niya sa amin ng kapatid mo. Humihingi lang sana ng kaunting barya si Pia para makapagpahinga sa pag-aaral, pero sinigawan at pinagmura siya ng asawa mo. Napipigilan ni Sabrina ang kanyang hininga. Hindi siya sumigaw, wala siyang ginamit na masamang salita, tahimik at magalang lamang siyang tumanggi. Sabi ni Sabrina, magbanat daw ng buto si Pia. Pinahiya niya kami, anak. Sabi niya pabigat daw kami. Sabi niya pagod na siyang pakainin kami. Samantalang pera mo naman ang ginagamit niya. Pera mula sa dugo at pawis mo dyan sa malayo. Nakatitig lamang si Sabrina sa telepono. Ang mga kasinungalingang iyon ay lumabas ng napakadali sa bibig ng matanda. Umaasa ang kanyang puso na makikilala ni Rico na nagsisinungaling ang ina nito. Kilala siya ni Rico.
Alam nitong hindi siya magaspang magsalita. Nandyan ba siya? Ibigay mo sa kanya ang telepono. Malamig at puno ng galit ang tinig ni Rico. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Aling Rosa. Inilapit nito ang telepono kay Sabrina, ngunit hindi ito kinuha ng huli. Wala siyang planong magsalita. Anak, ayaw niyang kausapin ka. Sabi niya wala siyang pakialam kahit tawagan pa kita, pagpapatuloy sa pagsusulsol ng matanda. Sabrina! Isang nakabibinging sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa telepono, dahilan upang mapapitlag si Sabrina. Umayos ka ng pagsasalita sa ina ko! Lumunok si Sabrina ng laway. Mahal, hindi ko. Huwag mo akong sasagutin, putol ni Rico. Wala akong pakialam sa mga palusot mo. Anong klasing asawa ka ba? Tungkulin mong irespeto ang ina ko. Siya ang buhay ko. Bakit ka nagiging ganyan kadamot? Tila piniga ang puso ni Sabrina. Madamot, siya ang nagbayad ng 10,000 pisong operasyon sa mata ng kanyang biyenan noong nakaraang taon. Siya ang nagbayad ng mga naiwang utang sa sugal ng namayapang ama ni Rico. Siya ang nagpapadala ng malaking porsyento ng sahod ni Rico papunta sa sarili nitong bangko buwan-buwan upang maipagmalaki nitong malaki ang kinikita nito sa pamilya. Mahal, humihingi si Pia ng 300,000 piso para sa isang bakasyon. Hindi biro ang halagang iyon, pilit na pagpapaliwanag ni Sabrina. At ano naman kung malaki? Pera ko iyon. Pera iyon mula sa paghihirap ko dito sa malayo. Nagpapadala ako ng pera para sa pamilya ko, hindi para itago mo at ipagdamot. Sigaw ni Rico. Ito na ang pinakamasakit na bahagi. Ito ang mga salitang dumurog sa lahat. Hindi lang hinayaan ni Rico na hiyain siya ng sarili nitong ina. Inaangkin pa ng lalaki ang sariling pera ni Sabrina at tinatawag siyang madamot sa sarili niyang pinaghirapan. Naalala ni Sabrina ang usapan nila bago lumisan si Rico. Nang magbukas ang kanyang kumpanya ng sangay sa Cebu, inilagay niya si Rico bilang isang mataas na tagapamahala dahil naiinggit ito sa kanyang tagumpay. Isang posisyon na nilikha niya lamang para mapalakas ang kumpiyansa ng lalaki. Ang totoong pondo at sahod nito ay nanggagaling sa kanyang sariling bulsa at ito ang igaganti sa kanya. Ibigay mo ngayon din ang hinihingi ni Pia. Utos ng kanyang asawa. Huwag mo akong ipahiya. Sundin mo ang lahat ng sasabihin ng ina ko o tapos na tayo. Narinig mo ba, Sabrina? Maghihiwalay tayo. Ang banta ng hiwalayan. Palagi itong ginagamit ni Rico bilang sandata dahil alam nitong takot si Sabrina na mawasak ang kanilang pamilya. Ngunit sa araw na ito, unti-unting namamatay ang pag-ibig sa kanyang puso. Ang natitira na lamang ay labis na pagkapagod. Ibinaba ni Rico ang telepono. Matagumpay na nagkatinginan sina Aling Rosa at Pia. Pareho silang mukhang lubos na nasisiyahan sa nangyari. Narinig mo iyon? Tuwang-tuwang sabi ni Aling Rosa. Ang asawa mo na mismo ang nagsalita. Ipadala mo na ngayon din sa pangalan ni Pia ang pera. Walang kulang kahit isang kusing. Bilis-bilisan mo, ate. Hinihintay na ako ng mga kaibigan ko. Dagdag ni Pia na prenteng nakahalukip-kip. Tiningnan ni Sabrina ang 2 tao sa kanyang harapan. Ang babaeng nirespeto niya bilang pangalawang ina at ang dalagang minahal niya na parang tunay na kapatid. Ngayon, wala siyang ibang makita kundi 2 estrangherong nilamon ng kasakiman. Huminga ng napakalalim si Sabrina. Huminto ang panginginig ng kanyang mga kamay. Biglang naging napakalinaw ng kanyang isipan. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Dahan-dahang tumango si Sabrina. Sige po, mahinang wika niya. Inakala ni na Aling Rosa at Pia na tanda ito ng kanyang tuluyang pagsuko. Mabuti naman, kanina ka pa sana sumunod para walang gulo. Sabi ni Aling Rosa at naglakad na palabas ng silid, kasunod si Pia na humuhuni pa sa labis na tuwa. Nakatitig lamang si Sabrina sa nakasasarang pinto. Sige po, inulit niya sa kanyang sarili. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang-iba ang kahulugan ng salitang iyon. Hindi niya kinuha ang kanyang telepono upang magpadala ng pera. Sa halip, iginawi niya ang kanyang mga kamay sa computer. Ang silid na ito ay hindi na lamang isang kwarto. Ito na ang kanyang sentro ng pamamahala. May sapat pa siyang oras para simulan ang lahat bago magdilim. Ano kaya ang unang hakbang na tuluyang wawasak sa ilusyon ng kanyang mapang-abusong pamilya? Nang magsara ang pinto, tila gumuho ang huling haligi ng pagpaparaya sa puso ni Sabrina. Wala nang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang kalungkutan at pighati ay tuluyan ng napalitan ng isang malamig at matalim na pagpapasya. Ang kanyang mga kamay,
na kanina ay nanginginig dahil sa labis na emosyon, ay ngayon ay kalmado at buong tapang na gumagalaw. Hindi na ito isang ordinaryong silid tulugan. Sa mga sandaling ito, naging isa itong sentro ng pamamahala kung saan tatapusin niya ang ilusyong matagal na niyang pinapanatili para sa mga taong walang utang na loob. Hinarap niya ang kanyang computer. Mabilis na nagtipa ang kanyang mga daliri. Unang bukas niya ay ang kanyang elektronikong liham. Gumawa siya ng isang mensahe na nakapangalan sa kanyang pinagkakatiwalaang personal na tagatulong na si Lani. Ang pamagat ng mensahe ay napakasimple ngunit may mabigat na kahulugan. Operasyon Pagputol. Lani, isagawa mo ito ngayon din. Ipasara at ipawalang bisa ang lahat ng karagdagang tarhetang pangkredito na nakapangalan kina Rico, Rosa at Pia. Ihinto ang lahat ng automatikong paglipat ng pondo sa kanilang mga personal na kuwenta. Ipahinto rin ang automatikong pagbabayad para sa buwan ng hulog ng bahay na ito at ang lahat ng bayarin sa kuryente, tubig at koneksyon sa internet. Lilisanin ko ang bahay na ito ngayong gabi. Magpadala ka ng sasakyan na susundo sa akin pagsapit ng hating gabi. Agad niyang ipinadala ang mensahe. Sumunod niyang tinawagan ang tagapamahala ng kanyang bangko sa pamamagitan ng isang pribadong linya. Mahigpit ang kanyang naging utos. Ipasara ang lahat ng pinagsamang kwenta nila ni Rico. Ilipat ang lahat ng kanyang personal na yaman, mga pamumuhunan, at naipon sa isang bagong at napakapribadong kuwenta na tanging siya lamang ang may kapangyarihang gumalaw. Nagbilin din siya na ihanda ang mga kaukulang papeles para sa kanyang mga personal na abogado. Ang huling mensahe ay ipinadala niya sa pangkat ng mga abogado ng kanyang kumpanya. Ihanda ang mga dokumento para sa pagbawi ng 2 mamahaling sasakyan na nakapangalan sa kumpanya na kasalukuyang ginagamit ni Rosa at Pia. At ang pinakamahalaga, gumawa ng formal na liham ng pagkatanggal sa trabaho para kay Rico. Ang dahilan, matinding pag-abuso sa pondo ng kumpanya at paggamit ng kaban ng negosyo para sa personal na luho. Ipadala ang liham na ito bukas din sa sangay ng Cebu. Matapos maipadala ang 3 mahahalagang utos na iyon, sumandal si Sabrina sa kanyang upuan. Sa kauna-unahang pagkakataon pagkalipas ng 3 taon, pakiramdam niya ay nakahinga siya ng maluwag. Tila isang napakabigat na bato ang naalis sa kanyang dibdib. Narinig niya ang malakas na tawanan mula sa labas ng kanyang silid. Dinig na dinig niya ang pag-uusap ng mag-ina tungkol sa kung anong mamahaling pagkain ang ipapahatid nila ngayong gabi upang ipagdiwang ang kanilang inaakalang tagumpay. Alam niyang umorder ang mga ito ng pagkain mula sa isang sikat at mamahaling kainan dahil pumasok pa sa kanyang telepono ang huling abiso ng kabawasan sa kanyang tarheta bago pa man ito tuluyang ipasara ni Lani. Hayaan na natin, bulong ni Sabrina sa sarili. Iyon na ang huling masarap na hapunan na matitikman nila mula sa aking bulsa. Tumayo siya at lumapit sa isang malaking dibuho na nakasabit sa pader. Sa likod nito ay isang nakatagong lalagyan ng mga mahahalagang bagay na gawa sa bakal. Binuksan niya ito gamit ang isang lihim na numero. Sa loob ay walang mga alahas o pera, kundi mga patunay ng kanyang pagkatao at paghihirap. Kinuha niya ang makapal na sobre na naglalaman ng orihinal na titulo ng bahay na ito, nakapangalan lamang sa kanya bilang Sabrina Anindita. Kinuha rin niya ang mga dokumento ng pagmamay-ari ng kanyang kumpanya, ang mga papeles ng mga sasakyan, ang kanyang pasaporte, at ang mga orihinal na katibayan ng kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Isinilid niya ang lahat ng ito sa kanyang matibay na bag. Sunod siyang nagtungo sa kanyang malaking aparador. Sa isang gilid ay nakasabit ang mga simpleng damit at mahahabang kasuotan na palagi niyang isinusuot sa bahay. Mga damit na madalas kutyain ni Aling Rosa bilang manang at makaluma. Sa kabilang gilid naman ay maingat na nakatago ang kanyang mga mamahaling kasuotang pang-opisina, mga kasuotang nagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa tuwing humaharap siya sa mga malalaking negosyante. Wala siyang kinuha ni isa man sa mga iyon. Kumuha lamang siya ng isang maliit na bitbiting maleta. Hindi damit ang inilagay niya rito kundi ang kanyang mga kagamitang naglalaman ng lahat ng kopya ng mga datos ng kanyang negosyo, ilang mahahalagang talaarawan, at ang lumang album ng mga larawan ng kanyang mga yumaong magulang. Ito lamang ang kanyang mga tunay na yaman. Pinasadahan niya ng tingin ng buong kwarto. Nakapatong pa rin sa kanyang lamesa ang malaking larawan nilang mag-asawa noong araw ng kanilang kasal. Nakangiti ng napakalawak si Rico habang nakayakap sa kanya. Dati, iniisip ni Sabrina na iyon ay ngiti ng dalisay na pag-ibig, ngunit ngayon, malinaw na sa kanya na iyon ay ngiti ng isang taong nakakuha ng gintong minahan. Kinuha niya ang larawan, inilabas mula sa salamin, at pinunit ito sa gitna.
Ang bahagi kung saan naroon ang kanyang mukha ay inilagay niya sa kanyang bag bilang paalala ng kanyang katatagan. Ang kalahati na nagpapakita ng mukha ni Rico ay iniwan niya ritong nakatiwangwang sa lamesa. Lumipas ang mga oras. Pumatak ang ikasiyam, ikasampu, ikalabing-isa ng gabi. Matagal nang humupa ang ingay sa labas. Narinig na niya ang pagsasara ng pinto ng kwarto ni na Aling Rosa at Pia. Siguro ay mahimbing na silang natutulog, nananaginip ng mga puting buhangin at malilinaw na tubig ng Boracay. Pagsapit ng eksaktong hating gabi, dahan-dahang binuksan ni Sabrina ang pinto ng kanyang silid. Balot ng dilim at katahimikan ang buong bahay. Sa sala, nakita niya ang mga nagkalat na kahon ng mga mamahaling tirang pagkain na hindi man lang niligpit ng mag-ina. Ang amoy ng malansang sarsa at mantikilya ay umaalingasaw sa hangin. Nilampasan niya ito nang walang anumang pakialam. Nagtungo siya sa hapagkainan, kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel at isang panulat. Isang maikli ngunit malinaw na pangungusap lamang ang kanyang iniwan. Gaya ng utos ni Rico at ina, aalis na ako. Ipinatong niya ito sa gitna ng lamesa, sa mismong pwesto kung saan niya palaging inihahanda ang kanilang mainit na almusal tuwing umaga. Binuksan niya ang pintuan sa harapan nang walang ingay. Sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Lumabas siya ng bahay na ipinundar niya gamit ang sarili niyang dugo at pawis, at ni minsan ay hindi siya lumingon pabalik. Eksakto pagkalabas niya ng malaking tarangkahan, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Bumaba ang bintana at tumambad ang mukha ni Lani. Ayos na po ang lahat, Ma'am Sabrina. Mahinang wika ng kanyang tagatulong. Sumakay si Sabrina sa likurang bahagi ng sasakyan. Ayos na ang lahat, Lani. Dalhin mo na ako sa otel, kalmado niyang utos. Habang binabagtas nila ang madilim na kalsada ng Maynila, kinuha ni Sabrina ang telepono na palagi niyang ginagamit para kausapin si Rico at ang pamilya nito. Tinanggal niya ang maliit na card na nagbibigay ng koneksyon sa numero, pinutol ito sa dalawa, at itinapon sa basurahan sa loob ng sasakyan. Pagkatapos, kinuha niya ang isa pang telepono, ang kanyang lihim na linya para lamang sa kanyang pinakamalalaking kliyente at mga abogado. Nagpadala siya ng isang maikling mensahe sa kanyang abogado para sa usaping pampamilya. Simulan mo na ang pagpoproseso ng pagpapawalang bisa ng aking kasal bukas ng umaga. Ang dahilan, labis na pang-aabuso sa pananalapi at patuloy na panlilinlang. Nang makita niyang naipadala na ang mensahe, sumandal siya sa malambot na upuan ng sasakyan. Papunta sila sa isang napakamarangyang tuluyan sa gitna ng lungsod, kung saan naghihintay ang isang malaking silid na nakapangalan sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Sabrina ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Kinabukasan, sumikat ang araw na may dalang matinding init. Nagising si Pia dakong ikasampu ng umaga. Tumatagos na ang sikat ng araw sa mga mamahaling kurtina ng kanyang kwarto. Nag-inat siya ng katawan habang may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Ito na ang pinakahihintay niyang araw. Ngayon na siya magpapareserba para sa kanyang bakasyon. Naisip na niya kung gaano maiinggit ang kanyang mga kaibigan kapag ipinakita niya ang mga larawan ng kanyang mamahaling biyahe. Kinuha niya ang kanyang telepono sa gilid ng higaan. Sa labis na pananabik, binuksan niya ang aplikasyon para sa pagpapareserba ng mga biyahe. Pinili niya ang pinakamahal na upuan sa eroplano at ang pinakamagarang bahay bakasyunan na may sariling tagasilbi. Ang kabuuang halaga ay umabot sa 320,000 piso. Lumampas ng kaunti sa kanyang hiningi, ngunit tiwala siyang hindi na ito papansinin ng kanyang ate Sabrina dahil panalo na sila sa laban kagabi. Inilagay niya ang mga numero ng kanyang tarhetang pangkredito, ang pinakamataas na uri ng tarheta na ibinigay sa kanya ni Sabrina na hindi pa kailanman nagkaroon ng problema. Masaya niyang pinindot ang pindutan para magbayad. Nag-ikot ang isang maliit na hugis sa screen ng kanyang telepono. Pagkalipas ng ilang segundo, lumabas ang isang malaking pulang babala. Nabigo ang transaksyon. Mangyaring makipag-ugnayan sa inyong bangko. Napakunot ang noo ni Pia. Nakapagtataka. Baka mahina lang ang koneksyon sa internet. Pinatay niya ang koneksyon sa bahay at gumamit ng direktang koneksyon mula sa kanyang linya. Inulit niya ang proseso. Nabigo ang transaksyon. Sinubukan niya ulit. Nabigo. At isa pa. Nabigo pa rin. Bakit nagkaganito? Inis na bulong niya sa sarili. Sinubukan niyang bumili ng mas murang bagay sa ibang tindahan. Isang pares ng sapatos na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Nabigo. Sinubukan niyang lagyan ng load ang kanyang telepono ng 100 piso. Nabigo pa rin.
Unti-unting gumapang ang kaba sa kanyang dibdib. Mabilis niyang binuksan ang aplikasyon ng kanyang bangko upang silipin ang laman ng kanyang kuwenta kung saan madalas magpadala ng panggastos si Sabrina. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang natitirang pondo. 8 piso at 50 sentimo. Halagang hindi man lang sapat para bumili ng isang pakete ng murang kape. Ina! Ina! Tili ni Pia. Tumalon siya mula sa kama at tumakbo papunta sa kwarto ng kanyang ina nang hindi man lang kumakatok. Ina! Gumising kayo! Ayaw gumana ng tarheta ko! Naalimpungatan si Aling Rosa at nagising na may yamot sa mukha. Ano ba iyan, Pia? Ang aga-aga sumisigaw ka. Baka naabot mo na ang hangganan ng utang mo. Ganyan talaga kapag madalas gamitin. Diyan ka muna at gamitin mo ang tarheta ko. Ayusin mo muna ang pagbili, tapos mag-order ka na rin ng almusal natin dahil gutom na ako. Medyo nakahinga ng maluwag si Pia. Tama ang kanyang ina. Baka nga nasobrahan lang siya ng gamit nitong mga nakaraang buwan. Sige po, gagamitin ko muna ang sa inyo para mabayaran na itong bakasyon ko, sagot ni Pia. Teka, baka maubos din ang limitasyon ng tarheta ko, pag-awat ni Aling Rosa habang bumabangon mula sa higaan. Tawagan mo na lang si Sabrina, utusan mo siyang taasan ang hangganan ng mga tarheta natin. Doon lamang napansin ni Pia ang nakakabinging katahimikan. Napakatahimik ng umagang ito. Karaniwan, sa ganitong oras, umaabot na sa kanilang mga kwarto ang bango ng nilulutong almusal ni Sabrina mula sa kusina. O kaya naman ay naririnig nila ang mahinang tunog ng pagwawalis at paglilinis nito sa sala. Nasaan po si Ate Sabrina? Bakit ang tahimik? Nagtatakang tanong ni Pia. Napairap si Aling Rosa. Sigurado akong nagkukulong pa rin iyon sa kwarto niya. Nagmamaktol dahil sa mga sinabi ni Rico kagabi. Hayaan mo siya doon para matutunan niya kung saan lang dapat ang lugar niya sa pamilyang ito. Sabay silang lumabas ng kwarto, magulo pa rin ang sala. Ang mga nakakalat na kahon ng pagkain kagabi ay nilalangaw na sa ibabaw ng lamesa. Ang kusina ay malinis ngunit napakalamig at walang anumang bakas na may nagluto ng almusal. Naglakad sila patungo sa kwarto ni Sabrina. Hindi nakakandado ang pinto. Pabalang itong itinulak ni Aling Rosa. Bumungad sa kanila ang isang bakanting silid. Napakaayos nito, masyadong maayos. Ang kama ay walang anumang lukot, tila ba walang natulog doon kagabi. Bahagyang nakabukas ang malaking aparador. Sumilip si Aling Rosa. Ang natitira na lamang doon ay ang mga lumang duster at simpleng damit ni Sabrina. Wala na ang lahat ng mga mamahaling damit at sapatos na madalas nitong gamitin sa pagpasok sa opisina. Napansin ni Pia ang isang maliit na piraso ng papel sa ibabaw ng hapagkainan. Nilapitan niya ito at binasa ang nakasulat. Gaya ng utos ni Rico at Ina, aalis na ako. Binasa ito ni Pia ng malakas, nanginginig ang boses. Hinablot ni Aling Rosa ang papel mula sa kamay ng anak. Aalis? Sus! Nag-iinarte lang iyan. Siguradong umuwi lang iyan sa mga kamag-anak niya sa probinsya. Napakaiyakin talaga. Babalik din iyan kapag naubusan siya ng pera at napagtantong wala siyang kwenta kung wala ang anak ko. Pero Ina, paano na ang bakasyon ko? Nasa kanya lahat ng pera. Muling nataranta si Pia. Huwag kang mag-alala, may tarheta pa ako. Mayabang na wika ni Aling Rosa. Kinuha niya ang kanyang pitaka at inilabas ang isang gintong tarhetang pangkredito. Ipapakita ko sa babaeng iyon kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Bibili ako ng bagong bag ngayon din para ipagdiwang ang paglayas ng madamot na iyon. Binuksan ni Aling Rosa ang aplikasyon sa kanyang telepono para mamili. Pumili siya ng isang sikat na bag na nagkakahalaga ng 50,000 piso. Buong pagmamalaking pinindot niya ang pindutan para bumili. Namutla ang mukha ni Aling Rosa nang lumabas ang parehong mensahe. Nabigo ang transaksyon. Bakit? Bakit nabigo? Ang tarhetang ito ay may hangganan na daan-daang libo. Nanginginig niyang wika. Sinubukan niya ulit. Nabigo. Sinubukan niyang bumili ng pinakamurang pangkipit sa buhok na nagkakahalaga lamang ng 50 piso. Nabigo pa rin. Kagagawan ito ni Sabrina. Tili ni Aling Rosa. Nanginginig na ang buong katawan sa halong galit at kaba. Dali-dali niyang tinawagan ang numero ni Sabrina. Ang numerong inyong tinatawagan ay hindi makontak sa kasalukuyan. Ibinato ni Aling Rosa ang kanyang telepono sa malambot na upuan. Walang hiyang babae iyon. Ang lakas ng loob niyang patayin ang telepono niya at ipasara ang mga tarheta natin. Tawagan mo ang kuya mo ngayon din, Pia. Bilis, para siya na ang kumaladkad sa asawa niya pauwi rito. Nanginginig ang mga daliri ni Pia
habang tinatawagan ang numero ng kanyang kuya sa Cebu. Nakailang tunog bago ito sagutin ng isang paos na boses. Tila ba isang taong bagong gising ngunit puno ng pagod. Ano na naman ba ito, Pia? Ang aga-aga pa. Hindi ba nagpadala na si Sabrina ng pera kagabi? Naiinis na bungad ni Rico. Kuya, iyon na nga ang problema. Nagsimula ng humagulgol si Pia. Naglaya si Ate Sabrina. Umalis siya ng bahay kagabi at pinasaran niya ang lahat ng tarheta natin. Ang tarheta ko, ang tarheta ni Ina, lahat hindi gumagana. Paano na ang bakasyon ko, kuya? Nanatiling tahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig nila ang malakas na pag-ubo ni Rico, tila ba nabulunan sa sariling laway. At mula sa telepono, dinig na dinig ang mabilis at marahas na pagtipa sa isang computer. Ano ang natuklasan ni Rico sa pagbukas niya ng kanyang sariling mga kuwenta at sistema ng kumpanya na magpapabago sa kanilang buhay ng tuluyan? Sa lalawigan ng Cebu, gumuho ang buong mundo ni Rico sa loob lamang ng ilang minuto. Matapos ang nakakabahalang tawag ni Pia, dali-dali siyang bumangon mula sa kanyang malambot na higaan sa loob ng marangyang tirahan na bigay ng kumpanya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang aplikasyon ng kanyang bangko sa telepono. Walang laman. Kumurap siya ng ilang beses, umaasang baka nagkakamali lamang ang kanyang paningin. Inulit niya ang proseso, ngunit parehong numero ang sumalubong sa kanya. Imposible, bulong niya sa sarili. Ngayon ang araw ng pagpasok ng kanyang malaking sahod. Sinubukan niyang buksan ang pahina ng kumpanya upang tingnan ang kanyang mga ulat sa pananalapi. Ngunit isang malamig na mensahe ang lumabas. Ipinagkakait ang pag-access. Hindi na aktibo ang inyong pangalan. Kasunod nito ay ang pagpasok ng isang elektronikong liham mula sa punong tanggapan sa Maynila. Galing ito sa tanggapan ng yamang tao ng kumpanyang pinamumunuan ng kanyang asawa. Kagalang-galang na Ginoong Rico, kaugnay ng malawakang pagsusuri at pagbabago sa pamunuan ng kumpanya. Nais naming ipaalam na simula sa araw na ito, tuluyan ng pinuputol ang inyong ugnayan at pagiging empleyado sa aming sangay. Natuklasan sa aming mga talaan ang labis na paggamit ng pondo ng kumpanya para sa pansariling interes na mahigpit na ipinagbabawal. Hinihiling namin na lisanin ninyo ang inyong tinutuluyang unit at isuko ang mga susi ng sasakyang nakapangalan sa kumpanya sa loob ng 24 na oras. Tila tumigil sa pagtibok ang puso ni Rico. Tinanggal sa trabaho? Paano mangyayari iyon sa sarili niyang kumpanya? Iyon ang palagi niyang ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan. Na siya ang nagmamay-ari ng negosyo at si Sabrina ay tumutulong lamang sa kanya. Ngunit ngayon, sampal sa kanyang mukha ang katotohanang isa lamang siyang hamak na empleyado na nabubuhay sa awa ng kanyang asawa. Bumaba siya sa ibabang palapag ng gusali upang subukang kumuha ng pera sa makina ng bangko gamit ang tarhetang pangkredito ng kumpanya. Iniluwa lamang ito ng makina kalakip ang isang maliit na papel na nagsasabing hindi wasto ang tarheta. Wala siyang kahit isang kusing sa kanyang bulsa. Wala siyang pambili ng pagkain, wala siyang pambayad sa biyahe pabalik ng Maynila. Sa labis na pagkataranta, sinubukan niyang tawagan ang numero ni Sabrina. Isang nakakabinging katahimikan ang sumagot sa kanya bago naputol ang linya. Hinarangan siya nito. Tuluyan na siyang itinakwil. Ang lalaking palaging naglalakad ng tuwid, nakasuot ng mamahaling barong, at palaging nagmamayabang sa kanyang mga kasamahan, ay napilitang lunukin ang lahat ng kanyang natitirang dangal. Lumapit siya sa isa sa mga pinakamababang empleyado ng sangay, isang tagalinis, upang humingi ng tulong. Nagsinungaling siyang nanakaw ang kanyang pitaka at kailangan niya ng agarang pera para makauwi sa Maynila dahil may sakit ang kanyang ina. Sa awa ng tagalinis, pinahiram siya nito ng 3,000 piso. Hindi sapat ang halagang iyon para sa isang mabilis na biyahe sa eroplano na nakasanayan niya. Napilitan siyang sumakay sa isang luma at siksikang barkong pampasahero. Ang simoy ng dagat na dati ay nilalanghap niya mula sa mga mamahaling bahay bakasyunan ay napalitan ng amoy ng pawis, kalawang, at 18 oras siyang nakaupo sa isang matigas na upuang bakal, katabi ang mga nag-iiyakang sanggol at mga manggagawang amoy araw. Hindi siya makatulog. Pinipiga ng galit, hiya, at pagsisisi ang kanyang utak. Bakit ba napakabobo niya? Bakit niya inisip na mananahimik habang buhay si Sabrina habang inaalipusta nila ito? Samantala, sa loob ng malaking bahay sa Maynila, nagsisimula na ang kalbaryo ni na Aling Rosa at Pia. Bandang tanghali, habang abala si Aling Rosa sa pagmumura sa kanyang telepono na hindi na makatawag, biglang namatay ang malaking palabasan sa sala.
Kasunod nito ay ang paghinto ng malakas na ugong ng sentralisadong pampalamig ng hangin. Nawala ang mga ilaw. Namatay ang koneksyon sa mundo. Sumigaw si Pia mula sa kanyang kwarto. Ina! Bakit namatay ang pampalamig? Ang init-init! Lumabas si Aling Rosa na namumuo na rin ang pawis sa noo. Tiyak na may sira na naman ang linya ng kuryente sa labas. Nakakabwisit na araw ito. Ngunit nang sumilip si Pia sa bintana, nakita niyang maliwanag ang mga ilaw sa labas ng bahay ng kanilang mga kapitbahay. Tumutunog ang mga makina ng pampalamig sa kabilang bakod. Sila lamang ang walang kuryente. Sila lamang ang binalot ng kadiliman at matinding alinsangan. Dahil walang kuryente, hindi gumagana ang makina na nag-aakyat ng tubig sa kanilang mga gripo. Hindi sila makaligo. Hindi nila mabuhusan ang palikuran. Ang mga mamahaling pagkain na itinira nila kagabi at iniwan sa ibabaw ng hapagkainan ay nagsimula ng mapanis. Ang amoy ng bulok na sarsa at karneng nabilad sa kulob na hangin ay mabilis na kumalat sa buong kabahayan. Tila naging isang malaking hurno ang bahay na bato. Pawis na pawis si Pia. Ang kanyang paboritong malambot na damit ay dumidikit sa kanyang balat. Umiiyak siya sa sulok ng sala. Nagrereklamo na hindi siya makahinga. Si Aling Rosa ay paypay ng paypay gamit ang isang lumang pahayagan, hindi malaman kung paano papayapain ang anak at ang sarili niyang nagwawalang isipan. Kinahapunan, may isang lalaking nakasakay sa motorsiklo ang huminto sa tapat ng kanilang mataas na tarangkahan. Dahil hindi gumagana ang elektronikong pambukas ng pinto, napilitan si Aling Rosa na maglakad palabas at buksan ang maliit na lagusan. Inabot ng lalaki ang isang makapal na kayumangging sobre na may tatak ng isang tanyag na bangko. Ano ito? Masungit na tanong ng matanda. Pirmahan na lang po ninyo, Ginang. Galing po iyan sa departamento ng mga pautang, sagot ng tagapaghatid. Pabalang na pinirmahan ni Aling Rosa ang papel at padabog na isinara ang pinto. Punit-punitin niya ang sobre pabalik sa sala. Nang buksan niya ang laman nito, tila umatras ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Isa itong formal na abiso mula sa bangko. Nakasaad doon na ang buwan ng hulog para sa malaking utang na nakasanla sa bahay na ito ay hindi nabayaran. Ang utang na ito ay ginamit ni Rico upang bilhin ang mga mamahaling sasakyan ni Pia at Aling Rosa, at ang nagsilbing tagapaggarantiya at tagabayad buwan-buwan ay si Sabrina. Dahil inatras ni Sabrina ang kanyang pondo at hindi nagbayad, binibigyan ng bangko ang pamilya ng 3 araw upang bayaran ang buong halaga o lisanin ng bahay bago nila ito sa pilitang angkinin. Napasigaw si Aling Rosa at nabitawan ang papel. Nahulog ito sa sahig na parang isang sumpa. Kinuha ito ni Pia at pilit na binasa kahit umiiyak. Ina, kukunin nila ang bahay? Paano tayo? Saan tayo titira? Hagulgol ng dalaga. Dumating ang kinabukasan. Ang bahay ay mas mainit, mas mabaho, at mas nakakapanghina kaysa kahapon. Parehong nakasuot ng lumang duster ang mag-ina. Magulo ang mga buhok at nangingitim ang mga ilalim ng mata dahil hindi sila nakatulog sa tindi ng init at kagat ng lamok. Sa mga sandaling iyon, nakarating na si Rico sa Maynila. Ang kanyang katawan ay nananakit, ang kanyang damit ay lukot-lukot at basa ng pawis, at ang kanyang mukha ay pinusyaw ng labis na pagod at gutom. Sumakay siya ng isang pampasaherong diip papunta sa kanilang mamahaling nayon. Nang makarating siya sa tarangkahan ng kanilang komunidad, tiningnan siya ng mga guwardiya ng may pag-aalinlangan. Hindi nila agad nakilala ang lalaking palaging nakasakay sa makintab na sasakyan na ngayon ay mukhang isang palaboy. Ginoong Rico, kayo po ba iyan? Tanong ng guwardiya na may halong awa. Wala pong kuryente sa lote ninyo simula pa kahapon. Hindi po mabuksan ang malaking tarangkahan ninyo mula rito. Tumango lamang si Rico, wala nang lakas para magalit. Naglakad siya patungo sa kanilang bahay. Tulad ng sinabi ng guwardiya, sarado ang mataas na bakal na tarangkahan. Napilitan siyang akyatin ito. Isinasantabi ang hiya kahit nakikita siya ng mga dumadaang kapitbahay. Pagbukas niya ng pangunahing pinto, sinalubong siya ng alimuom at amoy ng nabubulok na pagkain. Madilim ang paligid. Sa gitna ng sala, nakaupo sa malamig na sahig ang kanyang ina at kapatid. Halos hindi niya makilala ang dalawa. Ang inang mahilig magsuot ng mga gintong alahas ay mukhang isang gusgusin. Ang kapatid niyang palaging puno ng kolorete ang mukha ay mugtong-mugto ang mga mata at balot ng dumi ang mga binti. Nasaan si Sabrina? Iyon ang unang lumabas sa bibig ni Rico. Ang boses niya ay basag at tuyo. Mabilis na tumayo si Aling Rosa. Parang isang asong ulol na nakakita ng kalaban, agad niyang dinuro ang kanyang anak.
Kami pa ang tinatanong mo? Ikaw ang asawa, ikaw ang lalaki. Bakit hinayaan mong layasan tayo ng babaeng iyon? Tingnan mo ang ginawa niya sa atin. Pinutulan tayo ng kuryente. At heto ang sulat ng bangko. Papalayasin na tayo rito. Kasalanan mo ito dahil hindi mo kayang pasunurin ang asawa mo. Lumapit si Pia at hinampas sa dibdib si Rico. Kuya, paano na ang pag-aaral ko? Paano na ang mga kaibigan ko? Wala na akong mukhang maihaharap sa kanila. Pilitin mong umuwi si Ate Sabrina. Nanatiling nakatayo si Rico habang sinisigawan at hinahampas ng kanyang pamilya. Tiningnan niya ang buong paligid, ang mga mamahaling kasangkapan, ang mga naggagandahang palamuti. Lahat ng ito ay ilusyon. Lahat ng ito ay hindi sa kanya. Isang nakakakilabot na tawa ang lumabas mula sa mga labi ni Rico. Nagsimula ito sa isang mahinang halakhak hanggang sa naging isang malakas at baliw na tawa na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Napahinto sina Aling Rosa at Pia, takot na nakatingin sa kanya. Tumigil kayo, natatawang bulong ni Rico, na unti-unting napalitan ng panginginig ng mga balikat hanggang sa tumulo ang kanyang mga luha. Tumigil kayo sa kasusumbat sa akin. Ano bang pinagsasasabi mo, Rico? Nasisiraan ka na ba ng bait? Nanginginig na tanong ng kanyang ina. Tinadyakan ni Rico ang isang maliit na lamesa sa kanyang harapan. Nabasag ang salamin nito at nagkalat ang mga piraso sa sahig. Wala na tayong babalikan, dahil wala namang sa atin, sigaw ni Rico. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw sa tindi ng emosyon. Lahat ng ipinagmamalaki ninyo, ang bahay na ito, ang mga sasakyan ninyo, ang trabaho ko sa probinsya, ang malaking sahod na ipinapadala ko sa inyo buwan-buwan. Lahat ng iyon ay pera ni Sabrina. Napaatras si Aling Rosa, napahawak sa dibdib. Hindi totoo iyan, ikaw ang nagpapakain sa amin. Kasunod ng pagsigaw ni Rico ay ang tuluyang pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa sahig. Pera niya ang ginagamit natin, palamunin lang tayo. Wala akong kwentang lalaki, ina. Inilagay niya ako sa posisyon na iyon para lang may maipagmalaki kayo, para lang hindi matapakan ang dangal ko. Siya ang nagbabayad ng lahat. At dahil sa kasakiman ninyo, dahil sa kakapilit ninyo ng walang kwentang bakasyon na iyan, at sa katangahan kong konsintihin kayo, binawi niya ang lahat, binawi niya ang buhay natin. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Aling Rosa. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti at tuluyan siyang napasalampak sa sahig. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging naririnig lamang sa loob ng madilim na bahay ay ang malakas na paghagulgol ni Pia na napagtanto ang katotohanan na bumalik na sila sa pagiging dukha. Ngunit hindi pa natatapos ang kanilang parusa. Habang nilalasap nila ang mapait na katotohanan ng kanilang pagkasira, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng bahay. May mga matitigas na kamay na pilit binubuksan ang kanilang tarangkahan. Sinundan ito ng boses ng isang lalaki na may dalang malakas na aparatong pantawag. Magandang hapon po! Kami po ay mula sa kumpanya ng mga sasakyan at may dala kaming utos mula sa hukuman. Nandito po kami upang bawiin at hatakin ang 2 sasakyan na nasa loob ng inyong garahe dahil sa hindi pagbabayad at paglabag sa kasunduan ng kumpanya ni Ginang Sabrina Anindita. Nangilid ang mga luha sa mata ni Pia habang naririnig ang ugong ng malaking truck sa labas na handang kumuha sa huling piraso ng kanyang kayabangan. Ano ang gagawin nila ngayong mismong ang mga sasakyang ginagamit nila upang ipagmalaki sa buong mundo ay sa pilitan ng aagawin sa kanilang harapan? Nakatayo sina Rico, Aling Rosa at Pia sa bungad ng kanilang pinto. Ang mainit at maalikabok na hangin mula sa labas ay humaplos sa kanilang mga mukha habang nakatitig sa mga lalaking may bitbit na mga makakapal na papeles. Sa likuran ng mga lalaking ito, nakaparada ang isang malaking sasakyan na may dalang mga kadenang panghila. Ano ang kahulugan nito? Hindi ninyo ba kilala kung sino ang nakatira rito? Matapang na sigaw ni Aling Rosa. Biglang nanumbalik ang kanyang kayabangan upang ipagtanggol ang natitirang kayamanan. Sasakyan ito ng anak ko! Rico, paalisin mo nga ang mga iyan! Ngunit hindi gumalaw si Rico. Nakayuko lamang siya at nakatitig sa maruming sahig na yari sa marmol. Ang kanyang pag-amin kanina ay umubos na sa lahat ng kanyang lakas at dangal. Wala siyang kakayahang harapin ang kanyang ina. Humakbang pasulong ang isa sa mga lalaki, hindi natinag sa sigaw ng matanda. Pasensya na po, Ginang. Wala po kaming kinalaman sa inyong anak. Ang aming pakikipag-ugnayan ay sa tunay na nagmamay-ari ng mga sasakyang ito. Iniharap ng lalaki ang papel sa mismong mukha ni Aling Rosa. Ito po ang formal na utos mula sa hukuman para bawiin ang 2 sasakyan na nakapangalan sa negosyo ni Ginang Sabrina Anindita.
Ipinag-utos ng kanyang mga abogado na bawiin ang lahat ng ari-arian na ginagamit ng mga taong wala ng kaugnayan sa kanyang kumpanya. Kabilang na po riyan ang inyong anak na si Rico na tinanggal na sa trabaho. Tinanggal sa trabaho. Ang mga salitang iyon ay parang mga pakong ibinaon sa kabaong ng pag-asa ni Rico. Lumingon sina Aling Rosa at Pia sa kanya nang may matinding takot at pandidiri. Isang mahinang pagtango lamang ang naging tugon ni Rico upang kumpirmahin ang pinakamasamang bangungot nila. "Hindi! Sasakyan ko iyan! Mga magnanakaw kayo!" Biglang tumili si Pia na parang nawawala sa sarili. Tumakbo siya patungo sa garahe at pilit na binubuksan ang pinto ng malaking puting sasakyan na palagi niyang ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan. Siyempre, nakakandado ito. Mabilis na sumunod ang mga lalaki. Ang tagpong iyon ay naging isang napakalaking kahihiyan. Ang sigaw ni Pia at ang mga pagmumura ni Aling Rosa ay umalingaw-ngaw sa buong tahimik na nayon. Isa-isa, binuksan ng mga kapitbahay ang kanilang mga bintana. Ang iba ay lumabas pa sa kanilang mga bakuran. Nagkukunwaring nagdidilig ng mga halaman, ngunit ang mga mata at tainga ay nakatutok sa iskandalo sa tapat ng bahay ni Rico. Si Aling Rosa, na palaging naglalakad ng tuwid at ipinagmamalaki ang kayamanan ng kanyang anak sa bawat pagtitipon, ay mukhang isang baliw ngayon. Pilit niyang hinihila ang mga kamay ng mga lalaking nagkakabit ng mga bakal sa kanilang mga sasakyan. Hindi siya pinansin ng mga ito. Umugong ang makina ng sasakyang panghila. Isa-isa, kinaladkad palabas ng garahe ang mga simbolo ng kanilang kayabangan. Ang marangyang itim na sasakyan na ginagamit ni Aling Rosa sa pamilihan at ang puting sasakyan ni Pia. "Huwag! Parang awa ninyo! Huwag ninyong kunin ang sasakyan ko!" Hagulgol ni Pia. Hindi na niya inisip ang kanyang ina o kapatid. Ang tanging inaalala niya ay ang kanyang imahe. Paano na siya papasok sa paaralan? Paano na siya pupunta sa mga puok pasyalan? Tapos na ang kanyang buhay. Nakasandal lamang si Rico sa hamba ng pinto, pinapanood ang lahat. Wala siyang karapatang pigilan sila dahil hindi naman talaga sa kanya ang mga iyon. Nang tuluyan ng makaalis ang mga humila ng sasakyan, bumalik ang nakakabinging katahimikan sa bahay. Tumingin si Aling Rosa kay Rico, pagkatapos ay kay Pia. Ang mga mata niyang kanina ay puno ng galit ay naging blanko. Pagkatapos, nang walang anumang tunog, bumagsak ang kanyang katawan sa sahig, nawalan siya ng malay. Tumili lamang ng mahina si Pia at napaupo sa tabi ng kanyang ina, hindi malaman kung ano ang gagawin. Tumitig lamang si Rico sa maaliwalas na kalangitan. Hindi niya tinulungan ang kanyang ina, hindi niya pinatahan ang kanyang kapatid. Tumawa lamang siya ng mapait at tuyo. Nawala na ang lahat sa kanya, bahay, sasakyan, trabaho, dangal, at ang asawang sinayang niya. Lumipas ang 2 araw na parang 2 siglo. Dumating ang taning ng bangko. Eksaktong 10:10 ng umaga, isang malaking grupo ang dumating. Hindi lamang mga kinatawan ng bangko kundi kasama na ang mga tagapagpatupad ng batas mula sa hukuman, mga alagad ng batas at isang malaking sasakyang lalagyan ng mga kagamitan. Ang mga kapitbahay na naghihintay sa panibagong palabas ay nagtipon-tipon na sa labas. Binasa ng opisyal ang formal na utos ng sapilitang pagpapaalis. Sinubukan muling lumaban ni Aling Rosa. Sumigaw siya, tinawag ang pangalan ni Rico, tinawag ang pangalan ni Sabrina, at tumawag sa Diyos. Ngunit walang nakinig. 2 babaeng alagad ng batas ang humawak sa kanyang mga braso at kinaladkad siya palabas ng bahay. Tumili ng ubod ng lakas si Pia nang makitang nilalagyan ng marka ng mga tauhan ang kanyang mga mamahaling bag at sapatos upang isubasta. Kinaladkad din siya palabas habang tinatakpan ang kanyang namamagang mukha dahil sa matinding hiya. Hindi lumaban si Rico. Hinayaan niyang tapikin siya ng isang opisyal sa balikat at igiya palabas. Isa na lamang siyang katawan na walang kaluluwa. Pinaupo silang 3 sa gilid ng kalsada, sa ibabaw ng mainit na damuhan sa labas ng kanilang sariling bakod. Pinanood nila kung paano inilabas ng mga tagabuhat ang kanilang mga kagamitan. Ang malambot na upuan, ang hapagkainan na gawa sa matibay na kahoy, ang malaking lalagyan ng yelo, ang malambot na kama ni Aling Rosa. Lahat ay isinakay sa malaking sasakyan. Si Aling Rosa, na naghari-harian sa nayong iyon, ay naging pinakakaawang tanawin. Nakaupo siya sa alikabok, humahagulgol, at hinahampas ang lupa. "Wala na, ubos na, tapos na ang buhay ko," iyak ng matanda. Inilayo ni Rico ang kanyang paningin. Hindi niya kayang makita ang kanyang ina sa ganoong kalagayan.
Hindi rin niya kayang salubungin ang mga mapangutyang tingin ng kanilang mga kapitbahay. Nang tuluyan ng masarhan at malagyan ng kandado ng bangko ang bahay, umalis na ang mga opisyal. Isa-isang pumasok sa kanilang mga kabahayan, ang mga mapanghusgang kapitbahay, tapos na ang palabas. Naiwan silang tatlo sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Ang tanging yaman nila ay ang mga maruruming damit na nakadikit sa kanilang mga katawan. Ano na ang gagawin natin ngayon? Bulong ni Pia, napaos na ang boses. Ipinikit ni Rico ang kanyang mga mata at pinilit na paganahin ang kanyang utak. Wala nang tutulong sa kanila sa lungsod na ito. Sinubukan niyang humiram ng telepono sa guwardiya ng nayon upang tawagan ang kanyang mga kamag-anak. Ngunit pagkarinig pa lamang sa kanyang boses, ibinababa na agad ng mga ito ang tawag. Kumalat na ang balita tungkol sa kanilang pagbagsak. Sila ay itunuturing na ngayong sakit na dapat iwasan. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, naalala ni Rico ang isang lumang kaibigan mula sa isang malayong lalawigang puro pagawaan at pabrika. Si Agustin. Isang kaibigang mahirap na kasama niya bago pa man niya makilala ang yaman ni Sabrina. Nilunok ni Rico ang huling patak ng kanyang pagmamataas at tinawagan ang numero nito. Ikinuwento niya ang lahat. Wala siyang itinago. Sinabi niyang wala na siyang pera, pinalayas sila, at wala na silang mapupuntahan. Natahimik ng matagal si Agustin sa kabilang linya bago nakarinig ng isang malalim na pagbuntong hininga. Sige Rico, pumunta kayo rito, pero wag kang aasa ng magandang buhay. Nakatira lamang ako sa isang maliit na paupahan at kailangan mong magbanat ng buto kahit anong trabaho. Tumango si Rico kahit hindi siya nakikita ng kausap. Maraming salamat kaibigan, maraming salamat. Mabuti na lamang at may naitatagong kaunting pera si Aling Rosa sa loob ng kanyang kasuotan. Pera itong paunti-unti niyang kinukupit mula sa panggastos na ibinibigay noon ni Sabrina. Ang perang iyon na galing sa pagnanakaw ang siya ring nagligtas sa kanila. Sapat lamang ito upang makabayad sa 3 upuan sa isang pampublikong sasakyan papuntang probinsya. Ang biyaheng iyon ay parang pagbabayad ng kanilang mga kasalanan. Siksikan sila sa loob ng sasakyang walang pampalamig ng hangin. Sina Aling Rosa at Pia, na sanay sa marangyang biyahe, ay kailangang tiisin ang pagkahilo dahil sa amoy ng pawis at usok mula sa kalsada. Nakarating sila sa kanilang paroroonan nang papalubog na ang araw. Hindi ito isang maunlad na lungsod kundi isang maalikabok at maingay na lugar na puno ng mga pagawaan. Sinundo sila ni Agustin gamit ang isang lumang motorsiklo. Sumakay si Rico sa likuran, habang sina Aling Rosa at Pia ay napilitang sumakay sa isang maliit na pampasaherong sasakyan na nag-aabang sa gilid ng daan upang sumunod sa kanila. Dinala sila ni Agustin sa isang makipot at maputik na eskinita. Ang paupahan nito ay isang maliit na kwadradong silid. Walang sariling palikuran. Kailangan nilang makigamit sa labas kasama ng 10 iba pang pamilya. Ito lang ang maibibigay ko, patag na wika ni Agustin. Dito muna kayo matulog. Makikitulog muna ako sa kaibigan ko. Pero bukas na bukas, tiningnan ni Pia ang maduming sahig at ang marupok na bubong. Tiningnan ni Aling Rosa ang mga ipis na gumagapang sa gilid ng pader. Ano ang mangyayari sa kanilang mga pangarap at maluluhong katawan ngayong kailangan na nilang harapin ang kalupitan ng tunay na kahirapan? Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagsimula na ang kalbaryo ni Rico. Dinala siya ni Agustin sa pinakamalaking pamilihan ng bayan, kung saan bumabagsak ang mga gulay at bigas mula sa iba't ibang lalawigan. Ang trabahong ibinigay sa kanya ay hindi bilang isang tagapamahala sa isang malamig na silid tanggapan. Siya ngayon ay isang kargador. Mula 3:00 ng madaling araw hanggang 3:00 ng hapon, kailangan niyang magbuhat ng mga sako ng bigas at mga kahon ng gulay mula sa mga malalaking truck patungo sa mga maliliit na tindahan. Sa unang sako pa lamang na ipinatong sa kanyang balikat, pakiramdam ni Rico ay mababali ang kanyang gulugod. Ang kanyang katawan na lumambot dahil sa mga mamahaling pagkain at pampalamig ng hangin ay biglang nakaranas ng matinding bugbog. Ang magaspang na tela ng sako ay nag-iwan ng mga gasgas sa kanyang batok. Tumulo ang pawis sa kanyang mga mata. Humapdi ito, ngunit wala siyang panahong punasan ito dahil bawal bumagal ang kilos. Kung hindi siya magtatrabaho, wala silang kakainin. Inisip niya ang kanyang malambot na silyang umiikot sa Maynila at ang kape niyang tinitimpla ng mga tauhan niya noon. Ngayon, ang tanghalian niya ay isang balot ng kanin at tuyong isda na binili sa tabi ng kalsada. Si Aling Rosa, na nasanay na laging pinagsisilbihan at naguutos sa loob ng malaking bahay, ay hindi kinaya ang init at sikip ng kanilang paupahan.
Dahil hindi sapat ang kinikita ni Rico para sa kanilang tatlo, nilunok ng matanda ang natitirang mumo ng kanyang hiya. Naglakad-lakad siya sa maalikabok na eskinita, kumakatok sa mga pintuan ng kanilang mga kapitbahay upang mag-alok ng serbisyo. Siya ngayon ay isang labandera. Ang mga kamay ni Aling Rosa na dating makinis at pinalalamutian ng mga mamahaling singsing at kulay sa kuko ay nakababad ngayon sa matapang na sabon at maruming tubig. Sa bawat kusot niya sa mga maruruming damit ng ibang tao, unti-unting nababakbak ang kanyang balat. Madalas siyang pag-usapan at pagtawanan ng mga tsismosang kapitbahay dahil sa kanyang maling pagbigkas at pilit na pagyayabang na minsan siyang naging mayaman. Ngunit wala siyang magawa kundi yumuko at tanggapin ang barya na isinasaboy sa kanya matapos ang buong araw na pagpapakuba. At si Pia, ang dalagang nagmamaktol dahil hindi nakuha ang 300,000 pisong bakasyon. Ang kanyang telepono ay matagal nang walang silbi dahil wala silang pambili ng kuryente para kargahan ito. Dahil wala siyang natapos at wala ni isang karanasan sa pagtatrabaho, ang tanging tumanggap sa kanya ay isang marumi at mainit na kainan malapit sa palengke. Siya ay naging tagahugas ng pinggan at tagapagsilbi. Araw-araw siyang sinisigawan ng magaspang na may-ari ng kainan kapag nababasag niya ang mga baso dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Kailangan niyang tiisin ang mga malalagkit na lamesa, ang amoy ng sebo at mantika na kumakapit sa kanyang buhok, at ang mga bastos na biro ng mga magugaspang na parokyano. Ang dalagang humihingi ng mamahaling bag noon ay kumikita na lamang ngayon ng napakaliit na halaga na madalas pang kaltasan kapag nagkakamali siya. Isang hapon, habang nagkuskus si Pia ng sahig sa madulas at mabahong palikuran ng kainan, may narinig siyang pamilyar na tunog mula sa telepono ng isang kumakain sa labas. Ito ang paboritong tugtugin ng kanyang mga kaibigan tuwing nagpapaskil ng mga larawan sa mga dalampasigan ng Boracay. Sumilip si Pia. Nakita niya sa maliit na screen ang mga pamilyar na mukha ng kanyang mga kaibigan. Tumatawa, umiinom ng mga makukulay na inumin, at nagtatampisaw sa malinaw na tubig. Napasalampak si Pia sa basang sahig ng palikuran. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon, sa gitna ng alimuom at baho ng ihi at lumang sabon, umiyak siya ng walang patid. Iniyakan niya ang kanyang naging kapalaran. Iniyakan niya ang kanyang katangahan. Dumating na ang paniningil ng tadhana at mas masakit ito kaysa sa anumang naisip niya. Lumipas ang 6 na buwan. Sa loob ng madilim at masikip na paupahan, nakaupo silang tatlo sa paligid ng isang maliit at kinakalawang na lutuan. Kagagaling lamang ni Rico sa palengke. Ang kanyang balat ay nasunog na sa araw. Ang kanyang katawan ay pumayat ng husto ngunit tumigas dahil sa mabigat na trabaho. Inilapag niya ang ilang gusot na barya at perang papel sa ibabaw ng maliit na lamesang gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Hinahalo ni Aling Rosa ang isang pakete ng murang pansit sa loob ng kaldero. Ang kanyang likod ay tuluyan ng bumuktot at ang kanyang mga mata ay nanlalalim. Si Pia ay nakaupo sa sulok. Hinihimas ang mga binti niyang puno ng pasa at pamamaga mula sa buong maghapong pagtayo. Masyadong marami ang tubig, ina. Reklamo ni Rico. Ang boses ay puno ng pagod. Magiging matabang na naman iyan. Tumahimik ka. Bulyaw ni Aling Rosa na puno ng pait. Pasalamat ka at naipagluto pa kita. Hindi mo alam ang sakit ng likod ko kakakusot ng maruruming damit ng mga hambog nating kapitbahay. Ako rin naman pagod na pagod. Sabat ni Pia na nanggigigil. May nagwala na namang lasing sa kainan kanina at ako ang pinagbayad ng amo ko sa mga nabasag na plato. Walang natira sa sahod ko. Nang maluto ang pansit, hinati ito ni Aling Rosa sa 3 maliliit na mangkok. Ang sabaw ay malabnaw at ang mga hibla ay kakaunti. Nagsimula silang kumain ng tahimik, ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Kasalanan mo ito, ina. Biglang sabi ni Rico, ibinabagsak ang kanyang kutsara sa lamesa. Kung hindi ka sana naging gahaman. Kung hindi mo sana pinilit si Pia sa luho niya at siniraan ang asawa ko. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Ako pa ang sinisisi mo? Ikaw ang asawa. Ikaw ang lalaki sa pamamahay na iyon. Bakit napakabobo mo at hinayaan mong sa kanya nakapangalan ang lahat? Bakit hindi mo makontrol ang sarili mong asawa? Mahina ka. Mahina? Kinaya ni Rico ang salita na may halong pandidiri. Ginawa ko ang lahat ng iyon para may maipagmalaki kayo. Para umakto kayong mayayaman sa harap ng mga kumare ninyo. At anong iginanti ninyo? Pinalayas ninyo ang nag-iisang taong bumubuhay sa atin. Kasalanan mo rin, kuya. Sigaw ni Pia habang lumuluha. Nagsinungaling ka. Akala namin napakayaman mo.
Akala namin ikaw ang nagmamay-ari ng lahat. Nakakahiya ka. Isa ka palang palamunin. Nang gabing iyon, napuno ng sigawan at murahan ang maliit na silid. Nag-aagawan sila sa kakaunting sabaw ng pansit, sinisisi ang isa't isa, at nagbabatuhan ng mga masasakit na salita. Hindi sila natuto. Nawala na ang kanilang yaman, ngunit mas nakakakilabot ang pagkawala ng pagmamahal at paggalang nila sa isa't isa. Sila ay nakulong sa isang impyerno na sila rin mismo ang lumikha. Sa kabilang dako, libu-libong milya ang layo mula sa maalikabok at maingay na eskinita ng lalawigan. Isang malamig at banayad na hangin mula sa karagatan ang umiihip. Nakatayo si Sabrina sa malawak na balkonahe ng isang bagong tayong pahingahan sa Palawan. Sa kanyang harapan ay ang walang hanggang asul na dagat, kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Narito siya hindi upang magbakasyon, kundi bilang nagmamay-ari. Sinusuri niya ang pagtatapos ng kanyang bagong proyekto. Isang napakagandang lugar pahingahan na ginawa nang hindi sumisira sa kalikasan. Nakasuot siya ng isang simpleng ngunit napakamahal na puting bestida na gawa sa malambot na tela na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, ang kanyang mukha ay maaliwalas at walang bahid ng anumang pasakit. Sa kanyang tabi, ang mga inhinyero at arkitekto ay nakikinig ng mabuti sa bawat utos niya. Tumunog ang kanyang lihim na telepono. Ang pangalan ni Lani ang lumabas sa screen. Sinagot niya ito habang naglalakad patungo sa dalampasigan. Magandang hapon, Ma'am Sabrina. Masiglang bati ni Lani. Gusto ko lang ipaalam na tuluyan nang naibenta ang inyong lumang bahay sa Maynila sa pinakamataas na halaga. At gaya ng inyong utos, ang kalahati ng pera ay idiniretso na sa pondong gagamitin para sa pagpapatayo ng bahay ampunan rito sa probinsya. Napangiti si Sabrina. Isang nakakaluwag na ngiti. Maraming salamat, Lani. May iba pa bang balita? Medyo nag-alangan ang boses ni Lani. Tungkol po sa inyong dating asawa at sa pamilya niya. Nakatanggap ang ating mga abogado ng ulat mula sa pulisya sa probinsya kung nasaan sila. Nahuli raw po si Aling Rosa na nagnanakaw ng mga nakasampay na damit ng kanyang mga kapitbahay. At nang imbestigahan si Rico, nabuksan ang lumang kaso na isinampa ng dati niyang pinagtrabahuan tungkol sa pamemeke niya ng katibayan sa pagtatapos sa kolehiyo. Maaari siyang makulong anumang araw mula ngayon. Tumahimik si Sabrina sa loob ng mahabang sandali. Walang tuwang sumilay sa kanyang puso. Walang pagnanasang magdiwang dahil sa kalbaryo ng iba. Ang tanging nadama niya ay isang malalim at tunay na kapayapaan. Hindi na niya kailangang gumanti gamit ang sariling mga kamay. Ang mismong masasamang ugali ng kanyang asawa at biyenan ang humukay sa sarili nilang mga libingan. Hayaan mo na silang harapin ang batas. Mahinahong sagot ni Sabrina. Tapos na tayo sa kanila. Ibinaba ni Sabrina ang telepono. Tumayo siya sa dalampasigan at pinanood ang unti-unting paglamon ng dagat sa araw. Humihip ang malamig na hangin, dala ang amoy ng asin at kalayaan. Siya ngayon ay isang babaeng buo at walang kinatatakutan. Napagtagumpayan niya ang pinakamalaking laban sa kanyang buhay. Ngunit habang dinarama niya ang kapayapaan at tahimik na nakatitig sa horizon, napansin niya ang isang maliit at madilim na anino ng isang lalaking bangka na papalapit sa kanyang pribadong pantalan. Walang nakatakdang bisita ngayong hapon. Habang lumilinaw ang figura ng lalaking nakatayo sa dulo ng maliit na sasakyang pandagat, hapong-hapo, nakasuot ng marungis na damit, at nakatitig ng diretso sa kanya, bumilis ang tibok ng puso ni Sabrina. Matatapos nga ba talaga ang gulong ito dahil sa batas? O nagsisimula pa lamang ang pinakahuli at pinakamapanganib na pagtutuos ng kanilang mga buhay?